Ano na, gising na, kapatid. Katotohanan ba'y ipinagpalit sa pansamantalang sulit? Maraming bibig ang puno ng pangako, pero ang gawa iniwan ng tao. Bata ang gutom, mayaman ang lalong yumaman. Ang tapat ang nahihirapan, ang tuso ang pinapalakpakan. Kapag ang budhi ipinagbili sa kaunting halaga, paano pa asenso ang ating bansa? Huwag mong hintayin na iba ang magbago. Ang pagbabago nagsisimula sa puso. Pilipinas, ano na? Hanggang kailan ka matulog, lo? Pilipinas, ano na? Bakit ang mali ang laging sinusunod? Bumangon, huwag magpalinlang. Katotohanan ng ating paninindigan. Bumalik kay Jesucristo, siya ang pag-asa. Doon magsisimula ang tunay na pagbabago. Huwag mong ibenta ang boto sa salapi. Isang araw lang ang pera, pero taon ang kapalit. Huwag mong tawaging diskarte ang pandaraya. Ang bunga niyan ay sugat sa bayan. Kapag ang pamilya'y tinuruan ng tama, lalakas ang kinabukasan ng bansa. Kapag ang kabataan ay may takot sa Diyos, hindi madaling mabili ng kasamaan. Hindi gobyerno lang ang problema, hindi kabataan lang ang problema. Kapag ang puso ng tao ang nagbago, unti-unting babangon ng buong bayan. Pilipinas, ano na? Panahon ng piliin ang tama. Pilipinas, ano na? Panahon ng iwaksi ang kasinungalingan. Huwag lang umasa sa pagbabago, maging bahagi ka nito. Kay Jesucristo may pag-asa ang bawat tahanan, at may pag-asa pa ang Pilipinas. Pilipinas, hindi pa huli ang lahat. Habang may Diyos na tinatawag natin, may pag-asa pang bumangon ang bayan. Yeah. Hindi pagpatay ang solusyon sa kasamaan. Yeah! Makinig ka. Hindi bala ang lunas, katotohanan ang simula. Akala mo ba kapag may namatay kasamaan sa mundo, tuluyan nang mawawala? Kung galit ang itinanim sa bawat henerasyon, galit din ang aanihin ng susunod na panahon.
ka man ng isang tao, hindi mo mapapatay ang kasalanan, dahil ang tunay na laban nasa puso ng sangkatauhan. Ang dugo sa lupa, hindi kailanman nagbunga ng kapayapaan. Ang pusong nagbago, doon nagsisimula ang kaligtasan. Hindi pagpatay ang solusyon sa kasamaan, hindi bala ang sagot sa kasalanan. Ang tunay na pagbabago nagsisimula sa pusong nagsisisi. Si Jesucristo ang daan, ang katotohanan ng buhay. Hindi niya binaril ang makasalanan, tinawag niya silang magsisi at binigyan ng bagong buhay. Yay! Madaling magigante, mahirap magpatawad. Madaling magalit, mahirap magmahal. Pero ang apoy hindi napapatay ng apoy, mas lalong lumalaki kapag dinadagdagan mo. Kapag ang potang naging batas, lahat tayo magiging bilanggo. Kapag ang awa ang naghari sa puso, may pag-asang bumangon ng tao. Hindi kinukonsinti ng Diyos ang kasamaan, pero hindi rin niya ikinatuwa ang pagkawasak ng tao. Ang pag-ibig nagsasabi ng katotohanan, ang katotohanan tumatawag sa pagsisisi. Hindi pagpatay ang solusyon sa kasamaan, ang kasalanan ay hindi napapatay ang balay. Ito'y pinapatay ng katotohanan, at ang pusong sumusuko sa Diyos lumapit kay Jesucristo habang may panahon. May hustisya sa Diyos, may awa rin sa Diyos. Ang tunay na tagumpay ay kapag ang makasalanan ay nagbago, hindi lang nawala. Huwag mong patayin ang tao, patayin ang kasalanan sa puso. Sa pamamagitan ni Jesucristo, may pag-asa pa ang bawat buhay. Ay, yeah. Sarili ang kalaban. Yeah. Yeah. Hindi lahat ng laban nasa labas. Minsan ang pinakamapanganib nasa salamin ng mukha. Sarili ang kalaban, hindi ang katabi. Bago ka tumuro, silipin mo ang sarili. Madaling sisihin ang mundo sa pagkadapa, pero sino ba ang pumili ng maling hakbang? Galit sa iba, pero sa sarili bulag. Gustong umani, pero tamad magpula. Puno ng dahilan, kulang sa paninindigan, kaya paulit-ulit ang parehong kasalanan. Hey! Ang tunay na digmaan, hindi ka mao ang sandata. Puso ang binabago, bago mabago ang mundo. Sarili ang kalaban, pride ang unang dapat talunin. Sarili ang kalaban, bago ang kasamaan ay manaig. Huwag mong hayaang laman ang maghari, huwag mong hayaang aksalanan ng mamuno. Lumapit kay Jesucristo, siya'y ang lakas mo. Sa Kanya lang nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi si Satanas ang pumipili para sa'yo, may tukso siya pero ikaw ang nagpapasya. Huwag mong gawing dahilan ng kahinaan, kung may Diyos na handang magbigay ng kalakasan.
Huwag mong talunin ang kapwa habang talo ka ng sarili. Anong silbi ng tagumpay sa tao kung alipin ka pa rin ng kasalanan? Masakit ang katotohanan, pero iyon ang unang hakbang sa kalayaan. Sarili ang kalaban, hindi ang kapatid, hindi ang kapitbahay. Sarili ang kalaban, talunin ang laman, piliin ang kabanalan, bitawan ang yabang, yakapin ang biyaya. Kay Jesucristo may kapatawaran at may bagong puso para sa bawat nagsisisi. Ang pinakamalaking tagumpay, hindi ang panalo laban sa iba, kundi ang tagumpay laban sa sarili sa tulong ni Jesucristo. Huwag kang kurakot, hindi lahat ng ginto tunay na biyaya. May yamang ninakaw na may kasamang sumpa, bulsang lumalaki, konsensya ang lumiit. Akala mo'y panalo, buhay mo'y unti-unting gipit. Isang pirma, kapalit ang dangal. Isang sobre, kapalit ang pangalan. Binebenta ang tiwala sa halagang pansamantala, pero ang katotohanan hindi na babayaran kailanman. Madaling magnakaw sa mata ng tao, pero walang lihim sa mata ng Diyos. Huwag kang kurakot, hindi mo madadala ang yaman sa hukay. Huwag kang kurakot, ang nakaw na biyaya, kapalit ay buhay. Mas mabuti ang kaunting malinis kaysa bundok ng perang may kapalit na luha. Lumapit kay Jesucristo, magsisi at magbago. May awa pa ang Diyos sa pusong nagpapakumbaba. Ang mesa ng bayan, ginawa mong handaan. Ang pano ng mahirap, ginawa mong kayamanan. Habang ang bata'y gutom sa lansangan, may iba namang busog sa kasakiman. Akala mo walang makakakita, tahimik ang langit pero hindi bulag. Ang oras ng tao maaaring mabili, pero ang hatol ng Diyos hindi mapapawi. Ang tunay na mayaman, malinis ang kamay. Ang tunay na lider, marunong magsakripisyo. Masakit ang katotohanan, pero ito ang pag-ibig. Bumalik ka sa Diyos habang may panahon pa. Huwag kang kurakot, hindi pera ang maglinis.
mabilis maubos. Ang pusong malinis, pinagpapala ng Diyos. Huwag kang kurako. Piliin ang katotohanan.